Magandang araw mga mag-aaral. Panibagong araw na naman para tayo ay matuto at tuklasin ang mga bagong kaalaman. Ako si Teacher Justin, ang inyong guro sa Filipino na laging handang gumabay at umalalay sa inyong pagkatuto. Narito na tayo sa ika-4 na quarter ng ating aralin. Kaya, inaasahan ko na mas paiigtingin niyo ang inyong pagsisikap at aktibong pakikilahok upang makamit ninyo ang inyong mga hangarin at inaasam na marka. Tara na't mag-aral na! Sa videong ito ay pag-aaralan natin ang kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna at ang saknong 1 hanggang 6. Pag-aaralan rin natin ang elemento ng obra ng Ibong Adarna, ang mga tauhan, tagpuan at tunggalian. Narito na tayo sa 3 araw ng ating aralin. At ngayong araw, pag-aaralan natin ang Ibong Adarna bilang isang korido. Ang Ibong Adarna ay isinulat bilang isang korido o isang uri ng awit bilang panalangin iniaalay sa Birheng Maria. Ang salitang korido ay nagmula sa Mexicanong salita na okorido na nangangahulugang mga pangyayaring naganap na. Ang salitang Mexicanong korido naman ay mula sa Kastilang koridor. Ang korido ay isang uri ng tulang pasalaysay na romansa na naglalarawan ng mga pagkikipagsapalaran sa buhay na may kinalaman sa kababalaghan at pantasya. Ito rin ay nagpapakita ng kagitingan, kabayanihan at pagkamaharlika. May dalawang pangunahing uri ng tulang pasalaysay. Ito ay ang awit at korido. Sa awit, ang sukat ng bawat saknong ay 12 pantig o 12 syllables. Karaniwang mabagal ang pagbigkas o pag-awit nito, kaya't ito ay may pagkamadamdamin o adente. Ang paksa nito ay malapit sa kasaysayan, kaya't higit na makatotohanan. Bukod dito, ang awit ay kilala sa pagiging buhay at masigla ang damdamin. Sa kabilang dako naman, ang korido ay isang anyo ng tulang Espanyol. Sa korido, ang sukat ng bawat linya sa isang saknong ay wawaluhing pantig o 8 syllables. Mabilis ang pag-awit o pagbigkas nito o ang tinatawag nating allegro, tulad sa mabilis na pagsasalaysay. Karaniwang ang paksa nito ay mga alamat at pantasya at kung minsan ay may kapangyarihang supernatural ang mga tauhan. May malalim na damdaming relihiyoso ang korido. Nagkasanib sa tulang romansa ang dayuhan at ang katutubo. Ang tulang dayuhan ay may mga anyong pampanitikan na galing sa Europa at dinala rito ng mga praile at sundalong Kastila. Pangalawa, ang mga tauhan, may mga prinsipe at prinsesang may mga pangalang dayuhan. Pangatlo, patungkol naman sa tagpuan, ito ay karaniwang isang malayong kaharian sa Europa. At pang-apat, ang paksang relihiyoso na pinapalaganap sa pamamagitan ng anyong pampanitikang ito. Ngunit binibihisan na ang tulang romansa ng katutubong pagkamalikhain. Katutubo, ang una wikang ginagamit sa mga tulang romansa. Pangalawa, ang tradisyon sa pagtula na dati nang ginagamit sa panitikang salimbibig tulad ng bugtong, sa wikain at iba pa. Pangatlo, ang mga talighagang likas sa wika. At pang-apat, ang mga pagpapahalagang pamana ng ating mga ninuno tulad ng pagmamahal sa magulang, pagtulong sa nangangailangan at iba pa. Noong 1949, sa pamamagitan ng matyaga at masusing pag-aaral ni Marcelo P. Garcia ng iba't ibang sipi ng Ibong Adarna, ay isinaayos niya ang pagkakasulat ng kabuuan ng akda, partikular ang sukat at tugma ng bawat saknong. Sa kasalukuyan, ang kanyang isinaayos na sipi ang karaniwang ginagamit sa mga paaralan at palimbagan. Ang orihinal na pamagat ng Ibong Adarna ay kurido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at Reyna Valeriana sa Kahariang Bourbania.
Ang orihinal na bersyong nakarating sa Pilipinas ay mayroong 1,056 na saknong at ang kabuuan ng aklat ay mayroong 48 na pahina. Dahil sa mga aral na makukuha sa koridor ay ginawa itong kabahagi ng pag-aaral ng mga kabataan at isa sa mga akdang pampanitikang tinatalakay sa high school. Taglay ng Ibong Adarna ang motif cycle na karaniwang matatagpuan sa mga kwentong bayan. Pag sinabi nating motif cycle, ang ibig sabihin nito ay paulit-ulit na paggamit ng mga tiyak na motif. Ito ay maaaring ideya, simbolo, pangyayari, imahe o tema sa loob ng isang akda na umiikot o bumabalik sa iba't ibang bahagi ng kwento. Sa Ibong Adarna, makikita natin na una, may sakit ang ama o inang hari o reyna. Isang mahiwagang bagay lamang ang lunas. Pangalawa, maglalakbay ang tatlong anak na prinsesa o prinsipe upang hanapin ang lunas. Pangatlo, magtatagumpay ang bunso dahil sa kanyang likas na kabutihan at pagkamatulungin. Pang-apat, aagawan ng nakatatandang kapatid ang nahanap niyang lunas at karangalan. Pahihirapan siya, ngunit magtatagumpay rin sa huli. At panglima, makakauwi siya at gagaling ang may sakit na magulang. Ang gawaing ito ay pinamagatang Corredo Komento. Ang inyong gagawin ay tatalan nyo lamang ang mga mahahalagang kaisipan kaugnay sa pagkakasulat ng obra maestrang Ibong Adarna batay sa pinagmulan, estruktura at nilalaman nito. Ngayon naman, bago natin basahin ang una hanggang sa ika-6 na saknong ng Ibong Adarna, ipapakita ko muna sa inyo ang mga tanong na ating sasagutan mamaya. Ang unang tanong ay inilarawan sa akda ang tauhang nagsasalita. Ano ang kanyang katangian batay sa binasa? Pangalawa, ang akda ay nagpapakita ng matinding panalangin sa Birheng Maria. Ano ang kahilingan sa kanyang paglalakbay? Pangatlo, anong damdamin ang namayani sa akda at bakit ito ang damdaming namayani sa akda? Pang-apat, anong kaugalian ng mga Pilipino ang ipinapakita sa akda? At panglima, ano inaanyayahan ko ang lahat na makinig sapagkat babasahin ko na ang una hanggang ika-6 na saknong. Ang panalangin. O Berheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit, liwanagin niya ring isip, nang sa layo'y di malihis. Ako'y isang hamak lamang, taong lupa ang katawan, mahina ang kaisipan, at maulap ang pananaw. Malimit na makagawa ng hakbang na pasaliwa, ang tumpak kong ninasa kung mayari ay pahidwa. Labis yaring pangangamba na lumayag na mag-isa. Baka kung mapalaot na ang mamangkay di makaya. Kaya inang matangkakal, ako'y iyong patnubayan nang mawasto sa pagbanghay nitong kakathaing buhay. At sa tanang nariritong nalilimping Maginoo, kahilingay dinggin ninyo, buhay na aawitin ko. Oras na upang inyong sagutan ang mga tanong na aking ipinakita kanina. Ngayon naman ay ating pagtutuunang pansin ang katutubong tulang dalit. Ipinahayag ng makatang si Virgilio Almario noong 2006 na ang paggamit ng terminong korido ay waring pagtatangkang tabunan ang katutubong tulang dalit na may wawaluhin ding pantig bawat taludtod at binubuo ng 4 na taludtod. Dagdag pa ni Almario sa Compendio del Arte de la Lengua Tagala noong 1703 ni Fray Gaspar de San Agustin, nakasaad na popular ang dalit sa mga Tagalog at ginagamit nila ito upang ipahayag ang kanilang matatayog na kaisipan at mabibigat na damdamin. Narito ang halimbawa ng sinaunang dalit. Kaluluwa ko'y hugasan,
pakalinisit susian, pawiin murit alisan, dumitlibag kasalanan. May paksang panrelihiyon din ang tula na nagsasabing ang tao ay makasalanan at kailangang linisin ang kaluluwa upang makarating sa buhay na walang hanggan. Noong 2003 ay muling binuhay ang tulang dalit ng Institute of Creative Writing ng UP Diliman at ng National Commission for Culture and the Arts or NCCA sa pamamagitan ng Dalitex na isang patimpalak gamit ang text messaging sa cellphone. Ilan sa mga nagwaging dalit ay ang mga sumusunod. Una, ang punong manggay tinagpas at sinilaban ang ugat. Bungay nalaglag na agnas, namulat naging mansanas. Ito ay base sa manunulat na si Vladimir Gonzalez. Ang iba pang nanalong mga dalit ay ang buhok man ay nagkulay tiyok, lalamunan may napaos, walang lubay sa paghubog na magiging manunubos ni Gregorio Rodelio. Langgam-langgam kagatin mo, ang singit ng politiko, asam-asam aming boto pag nanalo Los Taipondo ni Joel Acosta Malabanan. Nagkakalyo na ang tuhod, sa Quiapo'y luhod ng luhod. Mga kandila ay tuod, sinasamba pala'y uod. Sa panahon ng pandemya ng COVID noong 2020, ang Foundation Awit, isang non-profit organization na ang layon ay mapabuti ang kalusugan, edukasyon, at pagkamalikhain ng kabataang may kapansanan ay naglunsad ng patimpalak na tinawag nilang COVID Dalit. Ito ay ayon kay Nedera 2020. Narito ang ilan sa mga piyesa. Linya ba ang nagtatakda sa bawat hakbang ng madla? Distansya nga'y sang sandata sa kalabang di makita. Ito ay isinulat ni Joan Christine Zuniga. Walang pinipiling bihis, kayang ibigay ang nais, tumindig sa bawat krisis, kayang dagdagan ang labis, ni Virgilio Hervasio. Sa pangkalahatan, ang tulang may 8 pantig bawat taludtod, korido man o dalit ay may mahalaga pa ring papel sa kasalukuyan sa paglalahad ng saloobin at pagtatala ng mga nagaganap na kapaki-pakinabang upang tayo ay matuto at makapagsuri sa lipunan. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Hanggang sa muli, paalam!